no? Ayokong i-play yung mga umiiyak. Pero dito muna ho tayo, mga bossing. Panoorin natin yung buong desisyon ng ICC para kay dating Pangulong Duterte. Pursuant Article 58(1)(b) of the statute, a chamber assesses whether the arrest of a person appears necessary. 1. To prevent a person from not appearing at trial. 2. Si Duterte yata yan, pumirma siya ng waiver. Ang kauna-unahan po na tao na alam ko kinidnap daw, yan yung pinapakalat ng mga DDS. Itong si Duterte ho. Kauna-unahang tao na kinidnap na pumipirma ng waiver ho, mga bossing, para ibigay niya na, no, yung buong tiwala niya doon sa legal counsel niya na sila Koopman. Si Duterte, putik na yun. Kung iisipin pala natin, mga kababayan, yung sinasabing bali-balita na 150 million, yung ano ni Duterte, ni Koopman, yung sweldo ni Koopman, grabe ano, ang laki. Tapos sayang, tapos ito, walang naitutulong sa kanila, mga boss. Diba? O interim release, wala, denied. Hindi, tingin ko hindi okay yung strategy ni Koopman. Ano? Baka nga kaya masaya ang Vice Presidente kasi ang Vice Presidente tingin ko gusto niya na manatili ang dating Pangulong Duterte doon sa loob ng ICC. Bakit? Hanggang 2028. Kasi pwede maaari at ubra na gamitin nila yan upang sa ganon ikapanalo nila sa 2028. Pero ako ho ay naniniwala na malabo, imposible, na yan ang maging dahilan kung bakit iboboto ng taong bayan ang Vice Presidente natin ngayon na si Sara Duterte. To prevent a person from obstructing or endangering the investigation or the court proceedings. Or 3, where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of that crime or a related crime which is within the jurisdiction of the court and which arises out of the same circumstances. Kasi yung mga kinidnap nila, no? Yung mga paano-ano nila, kinidnap si Duterte, meron pa bukod sa kinidnap si Duterte, yung ni Inday Sara Duterte, yung jailbreak. Kasi mga kababayan, para mag-grant yung interim release, mapagbigyan kayo namin, siguraduhin namin na kayo ay nakikipag-cooperate sa amin at sisiguraduhin namin, no, as ICC na nirerespeto nyo kami. Pero kung ang nakikita ho sa kanila, kila humbakla, diyan sa mga supporter, kung makikita nila, yung mismong Senado natin kinakampihan si dating Pangulong Duterte. Ano isipin mo yun? Ko kapag yung mga susunod na hearing, yung mga importanteng hearing, yung mga talagang yung mga talagang main hearing na, hindi na tayo sisiputin ito. No? Yung Senado ng Pilipinas malamang harangan na pabalikin si Duterte dito sa ICC. Yan ang dahilan. At ang nakikita ko, ang may kasalanan mga kababayan, walang iba kundi po, syempre, yung mga DDS din at yung Vice Presidente natin, yung mga anak din ng dating Pangulo, di ba? O, tuloy. In accordance with Article 60.2 of the statute, the person subjected to a warrant of arrest under Article 58 of the statute may apply for interim release pending trial. The Pretorial Chamber's ruling on such an application under Article 60. Sandali, Lemuel, wala ng pag-asa ang tinanggal mong Duterte. Asa na? Meron ba diyang DDS kahit pa paano? Gusto ko may DDS na Bakit hindi ko makita? No, Boss Mark, panalo si Koopman. Ang laki ng ibinabayad ng Duterte pero tax ng bayan. Yung sinasabi, 150 million daw ang 150 million ang sweldo daw ni Koopman. Pero tapos, ang papakitang salin ng mga Duterte, maliit lang. Parang hindi parang hindi tugmaho, mga kababayan, mga boss chief sir. Ngayon, tuloy.
2 of the statute is provisional in nature, to the extent that it will be periodically reviewed at least. Bakit kaya hindi na dumalo si Pangulong Duterte, ano? Kasi pumirma na lang siya ng waiver eh. Sabi nung iba baka atakihin daw doon sa magiging desisyon. Pero kung ako ho, kay dating Pangulong Duterte, total naman, kung ako ho sa pamilya Duterte, mga kababayan, total naman nakakabisita at pwede naman araw-araw bumisita sila, susubukan kong maging residente diyan sa Dahig. 'Di ba? Susubukan kong maging residente diyan sa Dahig o diyan sa malapit sa ICC. Oo. 'Di ba? O doon sila tumira lahat, no? Para wala na magulo sa Pilipinas. At least every 120 days or at any time following a request by the detained person or the prosecutor, if satisfied that the circumstance so require. The Pretorial Chamber may modify its initial ruling on detention pursuant Article 60.3 of the statute and Rule 118.2 of the Rules of Procedure and Evidence. Mahaba to. Nasa dulo yata yung mismong desisyon eh. Pakinggan natin dito. Further, the Appeals Chamber recalls that the medical condition of a detained person may be a reason for a chamber to grant interim release with conditions, and that the chamber enjoys discretion when deciding on conditional release. The Appeals Chamber considers that it is not apparent from the Pretorial Chamber's assessment that it was unreasonable. The Pretorial Chamber found the existence of risks under Article 58(1)(b) of the statute, which were not mitigated by Mr. Duterte's purported condition, and also could not be mitigated by any condition imposed upon release. The Pretrial Chamber then proceeded to analyze whether humanitarian grounds, as argued by the defense, could justify release on conditions. The Appeals Chamber thus considers that the Pretorial Chamber assessed the relevant information before it in light of the arguments made by the defense and reached its conclusion on this basis. It follows that the defense has failed to demonstrate that the Pretorial Chamber